Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Dennis. Tambalanista since 2005. Mula college hanggang ngayong nagtatrabaho na ako, kayo ang tagatanggal ng stress ko. Tuwing nagmamaneho ako papasok sa trabaho, podcast ninyo ang background ko. Sana po mabasa nyo po ang sulat ko sa Spotify. Maraming beses na akong na-inspire sa mga kwento ng mga letter senders sa Mahiwagang Burnay, kaya naisipan ko ding ibahagi ang pinagdaanan ko. At sana ay magbigay inspirasyon at pag-asa sa mga kapwa ko tambalanista na hanggang ngayon sinusubok ng panahon. Simulan natin ang kwento ko nang magtrabaho ako habang nag-aaral ng kolehiyo. Accountancy ang kurso ko sa UST. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon ang pasok ko sa eskwela. Pagdating ng 6 p.m. hanggang 12 a.m., service crew naman ako sa isang fast food sa Baclaran. Dahil closing shift, isa sa mga trabaho ko ang magtapon ng basura. May mga araw na tumutulo na lang ang luha ko sa pagod. Mahigit 40 trash bags kasi ang ibinababa ko mula second floor para itapon. Tagaktak din ang pawis ko kapag na-assign ako sa chicken fryer kasi bukod sa mainit, walang tigil ang pagluluto ng fried chicken dahil hindi pwedeng maubusan, lalo na kapag oras na ng tanghalian. Kapag araw naman ng linggo, kahit saang istasyon ka ng fast food na ka-assign, ibang level ng pagod ang mararanasan mo. Napilitan ako mag-resign kasi nagka-stress ako sa isang major subject. Pero kahit hindi na ako nagtatrabaho sa fast food, pabalik-balik pa din ako sa Baclaran. Naging deboto na kasi ako ng Our Mother of Perpetual Help. Dinaan ko sa dasal na sana makatapos ako ng pag-aaral at may ahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. Hindi naman ako binigo. In 2009, nakagraduate ako. Pumasa sa CPA board exam at natanggap sa number 1 auditing firm sa Pilipinas. Malaki ang pasasalamat ko sa tatay kong OFW sa Iraq na 7 taong hindi nakauwi. Salamat din sa nanay ko na magaling dumiskarte sa buhay kahit maliit lang ang sweldo niya bilang cashier. Nang biglaang mamatay ang nanay ko dahil sa stroke noong 2014, naisipan kong magtrabaho abroad para mapagtapos ang mga kapatid ko. 2 taon akong nag-a-apply pero lagi akong bagsak. Pero noong July 20, 2016, pagkatapos kong magnovena sa Baclaran, tinawagan ako ng isang auditing firm sa Riyadh. In-interview ako at nakapasa ko on the spot. Nakalipad ako papuntang Saudi at nabayaran ko ang mga utang ko sa mga kaibigan at sa bangko. Kinaya kong mapadala yung kapatid kong kumukuha ng HRM sa Amerika para mag-OJT. Napagtapos ko siya at yung kapatid kong business management ang course sa UST. Yung bunso namin, 4th year na sa law school. But wait, there's more. After 4 years, naisipan ko mag-apply sa ibang bansa dahil hindi naman ako makakakuha ng citizenship sa Saudi. Natanggap naman ako bilang auditor dito sa LA, California. 3 years na ako dito.
Napagbakasyon ko na ang lolo dito for 6 months. And sana in God's perfect time, yung tatay ko naman. Tambalan, dati yung mga kwentong tulad ng sa akin na naririnig ko sa Maywagang Burnay, yun yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Yung mga kwento nyo ang nagbigay sa akin ng pag-asa nung mga panahong parang hindi ko na kaya. Sana isang araw, makilala ko kayo ng personal para makapagpasalamat at madalhan ko kayo ng alay. Ang inyong tambalanista, Dennis. Hi, Dennis! Alam mo, kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Hindi naman kailangang hindi naman kailangan na makita ka namin. Pwede naman na ipadala na agad. Si Papa Pindot, 7.5 ang size. Yan. Si 12, si Boy Pindot. Okay. Ikaw, partner? 11. Oo. So alam na. Lista mo na para baka magkalimutan. Correct, Anong size mo? Depende sa brand. Hindi totoo. Depende sa brand. Kala ko depende sa climate. Oo, pwede din. Kasi depende sa klima. Kasi sabihin mo, pang anong klima ba yung sapatos na gusto mo, Nicole? Yan, diba? Pwede. Oo, pwede, ganun. no? Pangmalakasan para boots. True. Ganun. Pag sabi ko, maulan. Edi boots. Yan. Summer. Edi. Stiletto lang, ganun. Yan, ganyan. Stiletto? Narinig ko lang ano, baby. Makasabi ano ibig sabihin ng stiletto? Yung high heels na manipis yung summer, punta ka sa beach. Matipis yung takong. Yung kapag kanilakad mo sa beach, babaon ka. Yung kapag kanilakad mo sa parking, babaon ka din dun sa sa graba. Ganun. So, wala lang, Dennis, bilang alam mo na, yung pasasalamat mo sa amin, 'di ba? Hindi naman namin ramdam sa mga ganitong salita lang. Charot. Bitin nga yung sabi niya. In God's perfect time, sana madala ko naman ang tatay niya. ka. Akala ko kami. Di ba parang nag-expect kami. Oo, na kami, idadala mo kami. Alam mo, partner, recently meron akong nakausap na tambalanista natin from Singapore. Oh, sabi. So, sabi ko, makakarating ako dyan soon. Sabi ko ganyan. Tapos, alam mo ba, ito lang Dennis, nagbibigay lang ako ng mga halimbawa. Ito yung para halimbawa. Para magkaroon ka na ng idea. Oo, para at least may mga suggestion niya, ganyan. Dito na tayo kasi happy ending naman tayo eh. So, dito na lang tayo sa happy. So, itong tambalanisa natin na itago natin sa kanyang tunay na pangalang Marvin Costales. Yan. Yung nagpagdala sa atin ng garet na popcorn na malaki. Yung malaki. Yan. So, sabi ko sa kanya, I'm going to Singapore soon. Ganyan. Tapos, ito yung sabi niya, saan mo gustong pumunta? Yan, di ba? Gusto mo bang, ganyan. Hindi, doon sa Singapore. Alam mo, kausap. Nagkikita sa Singapore, tapos pupunta pala sa Japan. Pwede naman Pwede naman din, pero wag na natin siya pahirapan. Wag na natin siya pahirapan. Nakakahiya naman, nasa Singapore na siya. Tapos sabihin ko, ayoko pala talaga dyan, Japan tayo, ganun. So sabi niya, saan mo gustong pumunta? Sabi niya sa Universal Studios, sabi niya, or sa River Safari, or sa Gardens by the Bay, ganun. Sabi niya, magsabi ka lang. Yan. Sabi niya, ito naman ay bilang pasasalamat ko sa bilang isang certified tambalanista. Dapat sinabi mo lahat. Eh di syempre, nahihiya ako. Pero at least dahil sinabi mo na partner na lahat, di Marvin, alam na mo na. this. Kaya ako hindi nagsasabi kasi hinihintay ko na sabihin ni Chuper lahat. Charot. Lahat ng tourist destination dyan sa Singapore. Yan, ganyan. Doon sa gawaan ng Garrett Popcorn. Yan, totoo. Tapos may take home na tigta 3 bucket. Ganun. Yan. Charot. Pero ganon, Dennis. Ganyan yung mga example. Nagtatanong na. Meron pa. May isang tambalanisa tayo galing Japan. Hindi, or Itago nasa na Japan lang sa siya. kapangalan. Wait lang. Nasa Instagram ko na natabunan eh. So, basta sabi niya, sobrang tuwan-tuwa siya sa tambalan. Ganyan na. Madami siyang mga sinasabi. Tapos sabi niya,
gusto kong makadalaw at makapagdala ng alay. Sabi niya, kasi alam ko bilang certified tambalanista na natatandaan niyo yung pangalan ng mga Oo tambalanistang nagbibigay ng alay. Natatandaan ninyo. Sabi niya, at ayoko naman dumating yung panahon na hahamakin ang alay ko. So from Japan Aral naman ka, ito. ha? Aral ng tambalan, Tawang-tawa nga ha? ako. Tawang-tawa talaga ako. Tapos sabi ko, ay alam na talaga ng mga tambalanisa. O galing naman yan ng Japan. 'Di ba? Pero, meron din kasi baka sabihin naman nitong si Dennis, ay Asiang example. O teka lang. Merong Canada, okay? Oh, yan. Yung Canada, yan, itago natin sa tunay na pangalang Glenda Canlapan Rogador, yan. Na asawa ni Niya, Robert. yan. Sinong Robert? Na dating asawa din ni Gilbert. Na pinsan ni Albert. Basta alam namin my birth, ganyan. Alam mo lang makausapa. Siyempre, ang Rogador family. Lagi nating natatandaan yan, syempre. siyempre. Natatandaan natin Kapanganak yan. nga lang ni Glenda nitong nakaraang buwan. Napaka-cute ng baby. Ayan na nga. Matanda namin ang pangyayari sa buhay nila. Hindi lang yung partner, buntis siya nung nandito siya. Nung dumalaw sila. Natandaan ko pa nga yung mga usapan namin tungkol sa bakit sila lumipat ng Canada, mga ganon. Tanda namin lahat. Alam namin ang ganyan, di ba? Kasi may alay. Yan. Pag walang alay, kahit paalala mo, hindi namin natatandaan. Sana nga. Ganon kami parang, nakakunot talaga yung noo. Di ba? Parang hirap na hirap talagang tandaan at isipin. Charot. Marami ka nang alam na natututo ka na sa tambalan, Dennis. Diba? Dennis, kung ikaw ay tambalanisa since 2005, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Alam mo na dapat ang iyong gagawin, diba? Yan. Anyways, Dennis. Kailan ba plano? Ayun na nga. Sabihin mo na agad para ma-book na namin. Correct. Diba? California. Los Angeles, California. Sandali lang. Meron pa tayong isang tambalanista. Sino? Itago natin sa tunay niyang pangalang Jamie. Si Boss Jamie. Si Boss Jamie. Alam mo ba nung birthday ko? Nagpabili ng cake yan. Naku, pamamahaling cake yun. Yung cake na yun, sana, kung alam ko lang, kinash ko na lang. Pwede naman. Oo, kasi yung cake na pag-alaman kong 14,000. Pambihira. Tambalanista namin yun, ha? Mga ganon. Galing yung Amerika, Florida. So mga ganon. Dennis, ganun ang mga level ng pag hindi Asia, pag mas malayo. Ganun ang bigayan. Ganun ang mga bigayan. So para at least, baka naman sabihin mo, ano ba yan, ang hirap naman mag-isip para dun sa tambalan. Hindi mahirap. Kung gusto may paraan, kung ayaw, maraming dahilan. Binibigyan ka na nga namin ng idea. Yung mga tips. Yun ang gagawin mo. Hindi, tsaka, para matandaan ka namin. Hindi, ang pinakamaganda kasi talaga dito, ano po ang gusto? Yan, diba? Yan. Tanungin na kaagad. Teka lang, si Paulo Canlas. Yan, ako, kilalang si Australia. Paolo. Si Paolo, nagpadala ng jacket yan, ng tsokolate, at saka isang bag na Totoo. na pera. Oo. Ay, isang bag lang yun sa'yo. Ano ba sa'yo, maleta? Ay talaga? Saka isang armored van kasi. Ay talaga? Sinabi ko ba sa'yo na yung maleta kasing laki ng Star City? Sabi ni Dennis, baliw talaga itong mga to. Baliw mo. Nakakaloka. Diba? Mga natatandaan natin, sino pang Ay nako, wag na kilala mo, natin. Dennis Villahermosa. Nako. Pag nagbigay talaga sa tambalan, big time. Nagbigay na ba yun? Parang hindi ko sure. Kasama kumain tayo kasama si Kuya Will nung nakaraan. Ito naman di marunong sumakay kasi. Hindi kasi memorize ko pag may naibigay na talaga eh. Nahirapan ako kumunot yung noo ko nung wala talaga. Charot. Hindi kasi natuloy ng dalaw yan dito eh. Nagpadala siya, di ba? Ay, oo nga. Nagpadala siya. Anong pinadala niya nga? Pizza. Oo, pangkain yata. Pangkain. Tama. Ganon. Pwede din ganon. Oo, para wag na natin hintayin yung tamang panahon na pagpunta mo dito. Kasi ang hirap ng tamang panahon. Papadala mo na lang. Meron akong kaibigan, kakahintay ng tamang panahon, tumandang dalaga. Ayoko ng ganon. Dennis, kakahintay ng tamang panahon, ano na. Wag diba? na natin hintayin yung tamang panahon. Diba? Si Audrey. Si Audrey ng Tugigaraw, yun, mayat-maya kung ano-ano. Diba? May Electric pakain, pan. Electric pan yung huli niyang pinadala. Hindi ko makakalimutan, isang beses nagpadala sa akin isang box ng sausage. Bonggang-bongga kasi talagang, at tinanong niya, anong sausage ba yung kinakain ng mga anak mo? At least, diba? Pak na pak, sigurado, libis. Diba? Di yun na.
Hindi naghintay ng tamang panahon. Agad. Kami naman po pag tinatanong kami, agad din ang sagot, di ba? At naubos po ang oras ng tambalan dahil sa alay. Hindi, sa Spotify naman namin to Pa-podcast naman namin. Pero para mapakinggan mo kahit maraming beses pa. Correct. Alam mo, Dennis, thank you na kami yung background mo. Thank you dahil sinabi mo na sa mga panahon na nag-struggle ka in life, yung mga kwento of inspiration mula sa Mahiwagang Burnay, yung naging drive mo para maisip na, okay, 'di ba? Ayos na, 'di ba? Magagawa ko pala kasi nagagawa nga ng iba, 'di ba? So, kami nagpapasalamat sa ganyan. Kala naalala ko dito sa kwento niya, partner, na pag OJT niya isa niyang kapatid sa ibang bansa, partner. Pag OJT mo sa ibang bansa ang iyong kapatid, ibig sabihin, ang kitaan yan, friend. Kailangan pa bang i-memorize yan? Afford, no? Naku, mahina yung mga hinihingi ninyo, yung mga binigay yung size ng rubber shoes. Hindi, pero thank you, Dennis, sa story of inspiration mo. Alam mo na, nakakatuwang isipin, 'di ba? May mga ganyan tayong, yun yung pinakamasarap balikan Yung kapag nararanasan na natin yung karangyaan, yung itong mga na tatamasa mo ngayon at ini-enjoy mo ngayon. Tapos binalikan mo kung paano ka naghirap, kung paano ka nakarating doon, mas masarap. 'Di ba? Kasi yun. alam mo kung papaano yung ginawa mong pag-akyat at pag-angat. Very good ka talaga. Ang sarap ng ganun. Talagang, hopefully, in the way na na-inspire ka sa mga kwento mula sa Mahiwagang Burnay noon, sana yung mga iba na nakatutok din ngayon, ganyan na din ang maging inspiration. Totoo. Sana maging kagaya mo, maging kagaya ng mindset mo, yung mga nakikinig sa atin ngayon na pinagdadaanan ang matinding hirap. Napakaganda nun, mga kaibigan, kapag ang isang bagay talaga ay pinagdaanan mo, pinaghirapan mo, pinagtyagaan mo. Diba? Pag dumating na yung taon o yung panahon na ito ay aanihin mo, matindi ang iyong appreciation. Tsaka hindi lang ikaw, pati yung mga tao nakakaalam ng storya mo. Yes. Tingnan mo kami. Sobrang na-appreciate namin yung journey mo. And for us, sa lahat na nakikinig sa amin ngayon, sobra kaming inspired sa narating ng buhay mo. Correct. Basic. Lodi ka nga namin Galing. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Totoo. certified. Di ba nakaka-loading pakinggan yung ganyang klase ng life story? Ang galing. Tsaka yung partner, yung kung papaano yung mga kapatid na talagang apakatindi nung ginagawa mo na para sa kanila. 'Di ba? Nakakatuwa talaga. Totoo. Hindi ka namin kamag-anak, hindi ka namin kadugo, pero feeling namin close tayo. Ay, ayan na naman. Malapit yung loob namin sa mga ganyang klase ng tao. Parang ang gaan-gaan ng loob namin sa'yo. May ganun parang lukso ng dugo. Parang ang tagal ka na namin kakilala. Ganun. Ang I think nga ng pakiramdam namin pag nai-imagine pa lang namin yung itsura mo, yung kabaitan mo, generosity mo. Alam mo, parte ang imagination ko sa mukha niya, yung maamong-maamo. Very angelic. Di ba mga Oo, parang gano'n, parang maamo na baby face. Yung alam mo parang hindi ang tanging pwedeng mapatay niya lamok. Alam mo yun, parang hindi makabasag pinggan. Ganun yung parang imagination namin to kasi. Basta ang gaan-gaan ng loob namin sa'yo. Parang, I think it's what you call tambalan blood. Ganyan, charot. Hindi, pero nakakatuwa lang na yung eksenang parang rags to riches. Isipin mo yung nagbubuhat ka ng 40 trash bags ng basura every day mula second floor, 'di ba? Tayo nga lang po mga kabisyo, maglalabas tayo ng basura. Alam mo naman kapag narinig na natin yung trompa ng basura, yung busina ng basura, natataranta tayo. Hindi na nga natin na mabuhat yung mga mabasurahan natin, mga maliliit pa yun. Kasi syempre pang household, iba yung fast food. Correct. 'Di ba? Na trash bag. At hindi lang isa, kundi 40 every night. 'Di ba kung kailan pagod ka na sumasabay pa ito sa iyong pag-aaral, nakakabilib. Sobra. Talagang dito mo masasabi na no excuses. Yes. Kung gusto, eto na naman yung kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Dapat ganun. No ifs, no buts. Diba? No excuses.
Napakagandang ulitin namin, napakagandang kwento ng inspirasyon para sa lahat ng tao, lalong-lalo na yung mga may pinagdadaan ng hirap ngayon. Maniwala ka, darating talaga yung time that you will harvest, you will reap the fruits of your labor. Hintayin mo lang in time. Tama. Basta wag ka lang susuko, laban lang ng laban. 'Di ba? Story of inspiration na nakaka-proud kahit hindi ka kamag-anak. Correct. Totoo. Diba? Hindi, tsaka, partner, tingnan mo, kapag ka nakakapanood tayo ng storya ng paghihirap, tapos umangat, di ba? Nakakaano siya, nakaka-melt, nakaka-melt ng heart, tapos nakaka-inspire talaga. And you're one of those. Pang maalaala mo kaya, pang kwento na Mahiwagang Burnay, di ba? And it all makes us think of all the things that we went through before. Di ba? Yung mga kwento ng kahirapan, paano mo matatandaan or paano mo masasabing naghihirap ka noon, 'di ba? Ano yung kwentong kahirapan mo noon, 'di ba? Na kwento ko na to before, partner, bago pa nag-trending, kasi syempre may mundo na ng social media. Natandaan ko merong isang nag-trending na photo long ago about yung estudyante na aaral sa ilalim ng poste ng Meralco kasi doon may ilaw. Natuwa talaga ako, parang shinare ko siya, matagal na siyang nag-trending Tapos nung shinare ko siya, sinabi sa akin ng mama ko, na sabi niya sa akin, alam mo ba, sabi niya, hindi lang na video nung araw at saka wala lang picture talaga noon, saka wala namang rason para picturean, 'di ba? Sabi niya, pero dati kasi naranasan namin maputulan ng kuryente, sabi niya, nag-aaral ka din sa ilalim ng poste ng Meralco at doon ka kasi may ilaw. Nakasabit nga lang. Oo, nakasabit syempre. nga lang habang nagbabasa. May mga nakasabit pang wire sa sa lieg para eksena. Syempre gusto natin yung nahihirapan tayo. yung bang hindi lang talaga na videohan yun. Hindi lang talaga. Kaya parang yung trending. Hindi, kaya baka maisip ninyo, ay, invento lang yan kasi hindi na videohan, 'di ba? Pero ibig sabihin, meron tayong mga ganong klaseng kwento ng paghihirap 'di ba? Sabi nga ni partner noon, kung hindi niyo napakinggan sa mga unang sa mga previous tambalan segments, ang bag niya ay bag na libre mula sa kooperatiba, 'di ba? Hindi makakabili ng bag na pang school, kasi mahal yun Totoo yun. Mahal yung ganun yung may mga may mga branded. Correct. Tsaka parte, di ba yung degulong na bag nung araw, may kasama pa siyang yung parang rope, tapos sinasabit-sabit pa siya. May mga ganun. Basta pang mayaman. May cart. Oo, may sarili siyang. Basta may built in a cart. Correct, may brace, parang gano'n. Yung sa akin, pinagkakasya ko yung libro ko, hindi magkasya talaga kasi nga, libre maliit lang siya. Maliit na bag na ko. Oo. Sira pa yung zipper noon. Tingnan mo. Pag nalaglag yung bag, tapon talaga lahat ng mga gamit mo. Di ba? Walang lock, hindi yung Oo, yung may correct. Yung mga buckle. Yayamanin yung naka-buckle na belt. Ay, na belt na yun parang belt. Na bag. Sa amin zipper, pero sira pa yun. Sirang diba? zipper. Marami naman tayong mga kwento ng sugat ng kabataan. Correct. Mga pang maalaala mo kaya, pang Mahiwagang Burnay. Oo, ganun, di ba? Mga kwento ng sapatos na nakanganga. Oo, di ba? Ilang beses na nangyari sa amin yun Kasi sa amin dati sa May Samat Ibaba, Mandaluyong City, nagbabaha dyan. So, syempre, kapag papasok ka sa school, wala naman kaming kotse, di maglalakad sa sa ulanan, 'di ba? Syempre, kapag ka yung quality ng sapatos na bili mo ay hindi mahal, mumurahin lang din, mabilis din siyang bumuka. Correct. Oo. Tapos papasok ka ng bumubuka-buka talaga. Tapos kulay green pa yung medyas ko kasi syempre nabaha na nga, di ba? Kumukulay yung sapatos noon, yung mga black shoes noon. Totoo. Sa puti mong medyas. Di ba? Tapos kulay lumot yun. Correct kulay green. Tapos nararamdaman mo, tuyo lahat ng kaklase mo, tapos ikaw naglalakad ka, yung nararamdaman mong kumakatas yung medyas mo. Hindi ko makakalimutan yung mga moments na gano'n. Lahat tayo may ganyan kapag nakakarinig tayo ng stories of success, we look back on our own stories also. Diba? Totoo yun. At ito yung klase ng kwento, Dennis, na hindi ka magsasawang ikwento. Diba, tingnan mo ito,
nakwento naman natin ito ng maraming beses pero ngayon binalikan ulit natin itong kwento at shinare ulit din namin sa inyo. Ibig sabihin, itong ganitong klase ng storya mo hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo. At hindi siya nakakaumay ikwento, Tama. hindi siya nakakaumay pakinggan. Correct ka. Diba? Nag-uumaw-paw ka sa inspirasyon. Totoo. Lalo ng partner, ang daming naghihirap eh. Ang daming hindi pa nila na-experience yung nakaluluwag-luwag, 'di ba? Pero wag ka mag-alala, may mga kwento ng inspiration na tulad nito that are true to life, real stories based on a true story. Yes. Na dati ganito lang ako Natandaan ko talaga parte yung palaran ng Yossi. Ginalalagay ko talaga sa ngipin yun kasi nga pangarap ko magka-braces. Ano yun? Totoo diba? yun, no? Yung mga ganyan basta madami tayong mga ganyang klase mga kakulangan nung araw na kapag dumating yung panahon na medyo nakaluluwag-luwag ka na at kaya mo na, mapaproud ka rin sa sarili mo. In the same way that we are proud of you, Dennis, kasi nga, partner? Magaan ang loob namin sa'yo. Parang feeling talaga namin matagal na tayong magkakilala. Yan. Ganun close na tayo, hindi pa man tayo nagkikita. Meron talagang invisible bond pag tambalanisa since 2005. Ganun. Hindi, pero seriously, Dennis, no? We really hope to meet you soon. We'd really like to meet yung mga sulat mula sa kwento na Mahiwagang Burnay. Kasi that are successful now. that are successful now. Na naka-move forward sila mula sa kanilang mga predicaments, 'di ba? Sana ma-meet ka namin soon. Ayan. Totoo yan. Ito lang ang tandaan mo, Dennis. Sobrang yaman mo. Yan. Not just in terms Literally, of material correct. wealth, but you're very rich in experience. Tama. And inspiration. Tama. Tsaka, ang rich mo rin dahil meron kang pamilya na kasama eh. Yes. At ang swerte ng pamilya mo dahil sa'yo. Oh, yes. Salamat ng marami sa'yo, Dennis, for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon!